Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ikalawang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay at ito ay linggo ng mabathalang awa. Kaya sa misang ito tayo magpuri at magpasalamat at sumamba sa Diyos, lalo na sa buhay na walang hanggang kaligayahang inihahandog ng Diyos sa atin at maaari natin makamtan. Espesyal nating ialay ang ating mga pansari-sariling intensyon kasama ang ating mga sarili, lalong-lalo na ang mga naghandog ng pamisa ngayon. Ang pinatutungkulan ng misang ito, kilala sila ng Diyos at alam ng Diyos ang kanilang pagpapamisa. Nawa sa pagpapamisa nila, pagpalain lalo sila ng Diyos kasama ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ano man ang kanilang kahilingan o intensyon sa pamamagitan ng pagpapamisa nila, ito naway ipagkaloob sa kanila ng Diyos. At hindi ipagdasal ang kapayapaan sa buong daigdig. At ang mga intensyon ng palagyan nakasubaybay sa ating misa sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia. Humingi muna tayo ng tawad para maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang tugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalusalong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ay nagbigay sa atin
ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo, poon sa langit. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat nating ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya makikita kailanman, ngunit siya'y iniibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya makikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ilang alagad o ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas.
Nakapinig ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gaya'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa mga kaisa natin sa misa sa pamamagitan ng Facebook page ng Parish of Santa Rita de Casia, magandang buhay po. Happy Easter po sa inyo at naway kayo pagpalain ng Diyos sa inyong pagsimpa ngayong ikalawang linggo ng muling pagkabuhay, na ang ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ay kapiyastahan naman ng Divine Mercy. Yan, kaya tayo ay nagkakatipon dito upang sambahin ang Diyos at magpasalamat sa biyaya ng kaligtasan na patuloy niyang iniaalay sa atin. Napakaganda ng mga paalaala ngayong kapistahan ng banal na awa. Alam nyo, batid ng Diyos na ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan bilang tao. Batid ng Diyos ang laman ng ating puso. Alam niya ang ating pagsisikap, ngunit alam din niya ang ating pagbagsak kahit gustuhin nating maging banal, kahit pilitin nating mamuhay ng matuwid, paulit-ulit pa rin tayong nagkukulang, bumabagsak at nagkakasala. Ngunit ang mabuting balitay ito, sa kabila noon, hindi tayo tinatalikuran ng Diyos, kabait ng Diyos. Ang Diyos ay hindi napapagod magmahal. God's mercy never runs dry. It flows endlessly for those who seek it. Kahit na sa gitna ng ating karumihan at kasalanan, tayo ay kanyang nilalapitan. Ang kapistahan ng banal na awa ay parang tinig ng Diyos na sumisigaw sa atin, "Lumapit ka, huwag kang matakot. May awa para sa iyo." Napaka-consoling na mga salita. Sa ating ebanghelyo, mula sa takot tungo sa kapayapaan. Ang ebanghelyo, ang narinig natin, ang mga alagad ay nakakulong sa silid. Punong-puno pa sila ng takot, ng pangamba, at pagkakasala. Iniwan nila si Jesus. Nabigo sila kay Jesus. Yun ang nasa isip nila. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Hindi niya sila pinagalitan, ni hindi sila tinanggihan. Sa halip, siya ay pumasok sa gitna nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Ang dala ng Diyos sa ating buhay ay kapanatagan, kapayapaan. Kaya magandang ang tao ay babad sa Diyos at sa pananampalataya sa Kanya. Ganyan ang awa ng Diyos. Hindi niya inuuna ang ating kasalanan. Inuuna niya ang ating sugatang puso para hilumin. At doon itinatag niya ang sakramento ng kumpisal sa gospel narinig natin. Ang kasalanang patawarin nyo, pinatatawad nga. Ang kasalanang panatilihin nyo
ay mananatili nga. Yun po sa gospel, yun po ang pagtatatag ni Jesus ng sakramento ng kumpisal. Kaya ang kumpisal ay hindi ginawa, hindi imbento ng pari, hindi imbento ng simbahan. Ito'y sakramentong itinatag ng Diyos para malinis ang ating kaluluwa. Yan. Kaya nga, ito ang konkretong tanda ng awa ng Diyos. At ang kanyang awa ay hindi lamang ideya, ito ay karanasan ng tao. The greater the sinner, the greater the right he has to my mercy. At sa unang pagbasa, binasa sa atin ni Brother Ed Acorda, makikita natin ang bunga ng awa ng Diyos. Ang mga unang Kristiyano, dahilan sa sila'y kinahabagan, minahal, sila'y nagkaisa at nagbahaginan at nagmamahalan. Walang damot, walang kuripot, walang masakim, dahilan sa sila'y nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang isang tao ay pinatawad, dapat nagbabago ang kanyang puso. Kapag ang isang tao ay minahal sa kabila ng kanyang mga kahinaan at kasalanan, dapat natututo siyang magmahal, tumanggap, magbigay, binago, maging mabuti sa tao. Kaya nga mga kapatid, hindi lang tayo tumatanggap ng awa, tinatawag din tayong maging awa para sa iba, magbigay din ng habag sa iba. Be merciful just as your Father is merciful. Nasa gospel iyon. Be the mercy you wish to receive. At sa second reading, binasa sa atin ni Sister Evelyn Aldover, sabi ni San Pedro, tayo ay mayroong buhay na pag-asa. Dapat laging gayon tayo. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng kahinaan, ng kalungbayan at pagkabigo, may pag-asa lagi dapat ang tao. Hindi sapagkat mabuti tayo, kundi dahil maawain ang Diyos. God's mercy is greater than any sin we could ever commit. Ito ang ating pananampalataya na dapat meron kahit hindi natin nakikita. Naniniwala tayo na ang Diyos ay kumikilos. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Sabi ni Jesus, mapalad ang sumasampalataya kahit hindi ako nakikita. Yan, nagpapatawad, nagbabago at nagliligtas ang Diyos. Ang huling pag-asa ng kaligtasan ay ang habag ng Diyos. May isang napakagandang linya mula sa mensahe ng banal na awa. Sabi ay, ang huling pag-asa ng kaligtasan ay ang aking banal na awa. Hindi ito nangangahulugan na hihintayin natin ang huling bago magsisi. Saka na lang ako magbabago pag malapit na akong madedo. Huwag gayon. Kundi ipinapakita nito na kahit gaano kalalim ang ating pagkahulog, may pag-asa pa rin. Ang awa ng Diyos ay hindi nauubos, hindi napapagod, at hindi nagsasara ang langit agad-agad. Ang higit niyan tinitingnan ay hindi ang ating nakaraan, hindi ang ating kasalanan, kundi ang ating pagnanais na bumalik sa Kanya. Kaya huwag na huwag ninyong aalsin iyon. Bago tayo madedo, mamatay, yung pagnanais natin. At habang tayo nabubuhay pagka nagkakasala, kitang-kita ng Diyos ang ating pagnanais na magbalik loob sa Kanya. Kaya ang hamon, mga kapatid, ngayong kapistahan ng banal na awa, 3 bagay ang paanyaya sa atin. Magtiwala tayo sa awa ng Diyos. Huwag kang matakot lumapit. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya kahit gaano kabigat ang iyong kasalanan.
Jesus, I trust in you. Yan ay kasama sa dasal lagi natin sa Divine Mercy. Tumakbo pabalik sa Kanya. Sa pamamagitan ng kumpisal, sa pamamagitan ng misa, doon natin nararanasan ang Kanyang habag. Maging awa para sa iba, magpatawad, umunawa, at magmalasakit. Huwag kayong magtatanim ng galit sa kapwa. Kaya nga sa kapistahan ng banal na awa, hindi lamang ito paalaala, ito'y isang paanyaya. Iwanan ang takot, yakapin ang pag-asa, magtiwala sa walang hanggang awa ng Ama. Sapagkat sa huli, hindi ang ating kasalanan ang may huling salita, kundi ang Kanyang awa. Where sin increased, grace abounded all the more. Maawain pala naman ang Diyos, so pwede na akong magkasala, pwede na akong maging makasalanan, sapagkat maawain ang Diyos. Iyan tukso ng demonyo. Pwede naman palang maligtas ako sa bandang huli, sapagkat ang Diyos ay maawain. Magpapatuloy na lang ako sa kasalanan. Magandang alam ninyo ito. Ang banal na awa ay walang tinatanggihan. Totoo. Pero hindi ito pahintulot para magpatuloy sa kasalanan. Ang awa ng Diyos ay paanyaya sa pagbabago, hindi lisensya sa pagkakasala. Ang awa ng Diyos ay hindi excuse, ito isang paanyaya. Hindi ito pahintulot para magkasala, kundi paanyaya para magbago. Ang mapagpatawad na awa ng Diyos ay dapat tinutugon ng may pagbabago. Ang Kanyang awa ay hindi para abusuhin, kundi para pahalagahan. Ang awa ng Diyos ay parang gamot. Gusto niya tayong gamutin, pero dapat tayo'y gumaling. Kung hindi tayo gagaling, mamamatay din tayo agad-agad. God's mercy is not a license to sin, but a call to conversion. Kaya magkakasala muna ako. Sasabihin natin, total, patatawarin naman ako ng Diyos. Yan po'y mapanganib na presumption. Hindi iyan pagtitiwala. Yan ay pagsasamantala sa kabaitan ng Diyos. Yay pang-aabuso. God created you without you, but He cannot save you without you. Kailangan ng ating kooperasyon. Hindi sapat na maawain ang Diyos. Kailangan din ang ating pakikiisa sa pagsisikap na magbago. True mercy does not tolerate sin. It transforms the sinner. Ang awa ng Diyos ay hindi pahintulot para magkasala, kundi lakas para umiwas sa kasalanan. Hindi natin dapat abusuhin ang awa at habag ng Diyos. Dapat natin itong suklian ng pagbabagong buhay. Kung gayon, totoo, ang habag ng Diyos ay magliligtas sa kaluluwa mo. Okay, tayo po idadako sa pagtatalaga ng sarili sa halip na panalangin pangkalahatan. Pero tayo tatayo muna para sa sumasampalataya. Sabay-sabay po, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon maglululang tayo rito at hukom sa mga bubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiluhod para sa pagtalaga ng buong bansa sa mabathalang awa. Sa pamumuno ng pari, tayo magtatalaga sa kabanal-banalang habag ng Diyos.